Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong Learning to Lean Properly. Ang ating pag-aaralan ng buhay ni David, hahanguin po natin yung chapter 18 ng 1 Samuel. Mga minamahal na mga kapatid, ang bawat isa sa atin, bawat nilalang, ay namuhay na merong sinasandalan. Lahat po tayo ay nabubuhay sa mundong ito na natutunan natin ang umasa sa ating mga magulang sa pagpapalaki nila sa bawat isa sa atin. Hindi naman po tayo lalaki ng katulad kung ano tayo ngayon kung wala tayong naging sandalan. Minsan nga po malalaki na tayo, nakasandal pa rin tayo eh. At may mga tao, may mga bagay, posisyon man o anumang bagay na kinakailangan natin na sandalan para sa ating mga pamumuhay. Kaya sa umagang ito, ang unang tanong na gusto ko pong ibigay sa bawat isa sa inyo, saan kayo nakasandal? Pangalawa, sino ang inyong sinasandalan? At ang pangatlong tanong, masama ba ang sumandal? Alam niyo mga kapatid, hindi naman po masama, leaning isn't bad. Importante lang, alam natin kung saan tayo nakasandal. Puntahan muna natin ang ating mga talata kung saan natin hahanguin ang ating pag-aaral ngayong umaga sa unang Samuel chapter 18, 11 verses po ito, verses 1 hanggang 11. Ang sabi po, after David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. From that day, Saul kept David with him and did not let him return home to his family. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. Whatever mission Saul sent him on, David was so successful that Saul gave him a high rank in the army. This pleased all the troops and Saul's officers as well. When the men were returning home after David had killed the Philistine, the women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs, and with timbrels and lyres. As they danced, they sang, Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands. Saul was very angry. His refrain displeased him greatly. They have credited David with tens of thousands, he thought, but me with only thousands. What more can he get but the kingdom? And from that time on, Saul kept a close eye on David. The next day, an evil spirit from God came forcefully on Saul. He was prophesying in his house, while David was playing the lyre as he usually did. Saul had a spear in his hand, and he hurled it, saying to himself, I will pin David to the wall. But David eluded him twice. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita. Ang kasaysayan pong ito mga kapatid ay continuation ng buhay ni David right after na mapatay niya ang higanting si Goliath. Kinuha siya ng hari at itinira na siya sa palasyo. Ginawa po siyang bahagi ng kanyang pamilya, naging matalik na kaibigan ng kanyang anak. At dito po atin pong makikita na yung pagkakaibigan ng dalawang ito ay naging malalim ang ugnayan ng dalawa to the point na nagkaroon talaga sila ng sumpaan. It is between David and Jonathan. At si David ay ginawang bahagi ng army ng hari.
naging makapangyarihan at lumaban sa mga digmaan. At every time na magtatagumpay si Haring Saul, pagbabalik nila sa palasyo, sinasalubong sila ng maraming mga tao, pero higit na papuri ang tinatanggap ni David kesa kay Haring Saul. At dahil dito ang hari ay nagdalang galit, bunga marahil ng pagkainggit, ng selos, at pinagtangkaan niyang patayin si David. So dito po makikita natin yung transition, at mamaya po ay lalawig ang ating pag-aaral para maipakita ko po yung katotohanan ng kahalagahan noong ating sinasandalan. Alam niyo po mga kapatid, gaya ng binanggit ko kanina, leaning isn't bad as long we are leaning on the right one. Ang sandal o pagsandal ay hindi masama, ang sumandal ay hindi masama, siguraduhin lang natin na tama ang ating sinasandalan. Meron pong commercial sa Pilipinas tungkol sa isang bangko. Hindi ko lang po matandaan kung anong bangko yon. Pag doon ka raw nakasandal sa bangkong yon, para kang nakasandal sa pader. So, importante na yung sinasandalan mong structure ay matibay, matatag, at hindi mabubuhay. Alam niyo po mga kapatid, ang katotohanan sa buhay, ang Diyos ay nagpo-provide ng sandalan. Kaya kung nakatayo ka ngayon, ikay matibay, ikay malakas, matagumpay, huwag mong kalimutan na merong panahon sa buhay mo na may tumulong sa iyo na naging sandigan mo, kaya ka nandyan ngayon. Ako po'y lagi kong binabalikan yon. Nagiging dahilan ng pagtanaw ng utang na loob, nagiging dahilan ng pasasalamat, nagiging dahilan para tingnan ang future na tumulong din sa iba at magsilbing sandigan din para sa iba. Kasi tandaan po natin, lahat naman ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may kapahintulutan ng Diyos. Kung meron kang sinandalan ng araw, matuto ka rin maging sandalan ng iba. Yun po yung prinsipyo na po. So, ano yan cycle lang yan Pag natuto kang sumandal, matuto ka rin magpasandal sa iba pagdating ng araw. Pero ito po yung katotohanan, hindi masama ang magkaroon ng sandalan, hindi masama ang sumandal at magtiwala sa sinasandalan, siguraduhin mo lang tama ang iyong sandalan. So, sa buhay ni David, kung ito ang ating pag-aaralan, makikita natin na ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng maraming sandalan. At sa bagay na buhay ng isang batang nagtagumpay laban sa higante, nagtagumpay laban sa Goliath, bata pa siya noong mga panahong yon. He has been a young man, but a man of integrity and devotion to God. In fact, tinawag nga siyang a man after God's own heart. Pero hindi na-develop ang karakter ni David instantaneously. Alam ng Diyos na maraming pagdadaanan si David, kailangan ng molding of his character, kailangan siyang matuto para siya maging karapat-dapat na hari ng bansang Israel, at dadaan si David sa maraming karanasan. At dahil doon, David needed some stability in his life. So God, by His grace, placed some things and some people in David's life to be a support system for him. Binigyan ng Diyos si David ng sandalan. And let me share few of those things na ginawang sandalan ni David, na naging sandalan niya sa kanyang buhay. Sa unang Samuel chapter 18, God provided David a support system where he can lean on. Mababasa natin yan sa unang Samuel 18:13. Ano yung unang naging sandalan ni David? Una, David leaned on the support of position. Sa unang Samuel 18:13, so he sent David away from him and gave him command over 1,000 men. And David led the troops in their campaigns. Bago naging hari si David, bago siya naging sikat, bago siya naging tanyag, bago siya
naging apple of the eye of the women every time na darating sila sa digmaan. Bago isigaw yung si Saul ay pumatay ng libo-libo at si David ay pumatay ng 10,000 bago yung mga chanting na yon, binigyan muna siya ni Haring Saul ng posisyon. At yung posisyon na yon, isa yon sa naging sandalan ni David. Kaya kapatid, kung may posisyon ka ngayon na siyang sinasandalan mo, huwag mong kalimutan, Diyos din ang nagbigay niyan. If you are leaning on a position right now, kahit ano pa yan, ika'y pastor, ika'y manggagawa ng simbahan, ika'y trabahador sa kumpanya, supervisor, manager, or whatever position you have, guro, karpintero, kilalanin mo na yung posisyong yan na sinasandalan mo ngayon, bigay ng Diyos. Amen? So, pag ganun ang unang prinsipyong papasok sa atin, mapagyayaman natin ang mga posisyon na yan. At yung mga posisyon na yan ay kikilalanin nating ibinigay ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos bilang bahagi ng ating sandalan. Si David, a humble shepherd boy, had been promoted to a captain over 1,000 in Saul's army. He was not only a soldier, a captain. Alam niyo po ba na si David ay ginawa ring musician, chief musician sa tahanan ni Haring Saul. He was also the chief musician in Saul's court. At alam niyo po, pinagyaman ni David ito. Naging matagumpay si David, hindi lang bilang kapitan, matagumpay din siya sa pagtugtog ng mga musical instrument na itong si Haring Saul, kapag inaalihan ng masamang espiritu, tutugtugan ni David at lumalayas ang masamang espiritu. Ito yung mga nasandala ni David Itong mga posisyon na ito. His work gave him stability in his life. Tandaan ninyo, yung mga bagay na ibinigay sa inyo ng Diyos na posisyon, gagamitin ng Diyos para sa stability ng iyong buhay. Huwag mo yang kakalimutan. Huwag pabago-bago ng isipan. Huwag pabago-bago ng posisyon. Importante na makita natin na merong naisin ng Diyos, inilagay ka dyan, at kung matibay naman ang sandigan na yan, panatiliin mong nabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos in that position. Amen? So David, as a shepherd, he was promoted, binigyan ng sandalan bilang kapitan, binigyan ng sandalan bilang musician, at binigyan ng Diyos ng stability ng kanyang buhay. Kailangan niya yun. He needed that. He leaned on that. Of course, David probably saw his advancement in the army at maging sa court ni Haring Saul, no? At nakita niya ito bilang stepping stone to the throne of Israel. Kung hindi man ito nakita ni David, nakita ito ni Haring Saul. Sabi ni Haring Saul, "Nako, konti na lang ang kanyang hakbang papunta sa kaharian." Dahil sa lahat ng ipinagkatiwala sa kanyang sandalan, naging mahusay si David. So, ito yung unang prinsipyo, kapatid ho. Kapag binigyan ka ng Diyos ng sandalan na posisyon, pagyamanin mo. Ayan. Pangalawa, David leaned on the support of popularity. Nakita po natin yan sa 1 Samuel 18, 6-7. When the men were returning home after David had killed the Philistine, the women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs, and with timbrels and lyres. As they danced, they sang, "Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands." Awitin yan. Hindi ko lang alam kung ano tono niyan. No? Pero parang
awitin niya ng panunuya kay Haring Saul eh. Ang dating, ano ho? Pero basically, wala namang intensyon yung mga tao na tuyain si Haring Saul. Pagpaparangal pa rin yan kasi yun naman ang realidad. Kung may napatay mang libo-libo si Haring Saul, 10,000 ang kay David. Pero nakita ito ni Haring Saul bilang threat. Pero mga kapatid, naipakita lang dito ang katotohanan na sa panahong ito'y nasa rurok ng kanyang tagumpay si David. Sikat na sikat siya. Nag-viral si David. No? Katulad ng marami ngayon. Alam niyo po, napakadaling sumikat sa panahon natin ngayon eh. Sa panahon natin ngayon eh, meron ka lang isang viral na video, sikat ka na eh. No? Gaya po noong nanalo sa si Carlos Yulo. Naku po, naging global phenomenon. At alam niyo sa atin, kapag sikat, grabe ang pagpaparangal. Ganoon natin itaas, ganoon natin bigyan ng papuri kapag nakakagawa ng mga bagay na ekstraordinaryo. Si Carlos Yulo milyon-milyon ang tinanggap. Yung si Diwata na pares, no, yung magpapares. Nung araw na ito'y nakatira lang sa ilalim ng tulay, wala namang pumapansin doon. Pero nung nag-viral yung kanyang karinderya, naging sentro ng mga vlogger, naging sikat. Aba, ngayon kahit sino gusto magpa-picture. Ngayon po ginagamit ng mga political party list para sa kanilang propaganda. Yung tinatawag na, ano tawag doon, vendors party list. Naku, wag niyong iboboto yun mga kapatid. No, kung kayo nakikinig sa akin, wag niyong isasama sa balota niyo yun. Mga scammer, yung mga nasa likod ng mga party list na yun mga milyonaryo at hindi talagang mga vendor. Ginagamit lang yung Diwata dahil sa kanyang kasikatan. Pero si Diwata, naging sandalan niya yon. No, hindi na lang daw isa yung kanyang parisan, dalawa na ngayon at napakaraming endorsement. Si David, naging sandalan dyan niya rin ang popularidad. Dahil sa siya'y sikat, alam niya, matibay na ang kanyang buhay. Makikita rin natin sa 1 Samuel 18:16, "But all Israel and Judah loved David because he led them in their campaigns." Alam niyo mga kapatid, nagiging sandalan ng tao ang tagumpay eh. Nagiging sandalan ng tao ang popularidad. Si Tulfo, nagsimula yan pa YouTube. Hindi nga nakagraduate yan si Tulfo ng pag-aaral eh. Pero dahil po araw-araw nasa social media, merong Rafi Tulfo in action, merong wanted sa radyo, at kung ano-ano pang kanyang programa araw-araw na broadcast na tumutulong sa mga mahihirap, ngayon senador na. Hindi magtatagal, tatakbo na yan. Baka maging vice president o mag-ambisyon pang maging presidente ng Pilipinas. Nagiging sandalan ng popularidad. Alam natin yan, yung mga politikong nandyan ngayon sa Senado ang dami, artista. Na po, mga wala namang nalalaman, pero naging sandalan ang kanilang popularidad. So, ito po mga kapatid, ay naging bahagi ng buhay ni David. The people of Israel loved him and respected him for what he had done and how he conducted himself before them. No doubt, the praise of the people was just another assurance that one day David would become their king. So nakikita niyo mga kapatid, yung mga sandalan na yan ay binibigay ng Diyos, position, popularity. Kaya pag binigyan ka ng posisyon na sinasandalan mo ngayon, pagyabanin mo. Kung hindi man yan posisyon na prestige position, maaari sabihin mo, pastor, tagalinis lang naman ako di gawin mong ikaw ang pinakamagaling na tagalinis. At dyan sa posisyon na yan, ma-recognize ang iyong kahusayan. Nakuha niyo po mga kapatid, ang pinupunto ko, Diyos ang nag-provide ng lahat ng iyan kay David.
At kung nasa posisyon ka man ng popularity right now, ikaw na yung pinakamagaling, ikaw na yung pinakasikat, ikaw na yung nasa top leadership, no? Ikaw na yung ibinoboto ng mga tao, ikaw yung pinakapogi, pinakamagaling. Huwag mong kakalimutan, nandyan ka sa sandalan mong yan dahil ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Pangatlong bagay, He leaned on the support of people. Hindi to masama. May mga tao na talagang willing na sandalan. May mga tao na nagpo-provide ng kanilang mga buhay para sandigan. Ang halimbawa niya na yung mga magulang, hindi po ba? Sabi nga tayo, magulang tayo sa ating mga anak, hindi lang sa panahon na kasama natin sila sa ating mga bahay eh. Minsan po, may mga pamilya na rin eh. Wala na sa ating poder, pero may mga pagkakataon, tay, inay, nakasandal pa rin. May mga pagkakataon, tatawag pa rin sa'yo for consultations, hindi man totally sa'yo na nakasandal ng lahat, pero ikaw pa rin yung go-to o yung go-to in times of needs and in times of distress. At may mga tao, mga kapatid, na talagang naging bahagi ng buhay natin para ating sandalan. At kapatid, kung binigyan ka ng Diyos ng mga taong ito, huwag mong kalimutan, Diyos ang nag-provide ng sandalang ito. Kaya ako kinikilala ko yon. I recognize and I gave commendation sa lahat ng mga taong naging bahagi ng buhay ko. Kasi baka kung kailang naghihingalo na ako, hindi ko na sila mapasalamatan. Dito po sa Tinig ng Pag-asa, lagi ko silang isina-shout out. Kasi alam ko, naging bahagi sila kung anumang meron ako ngayon. Merong mga tao talagang ibibigay ng Diyos sa bawat isa para ating maging support system. And God placed some special people in the life of David also, especially during those difficult days of his life. So, ating i-enumerate ang ilan sa mga taong yon na naging sandalan ni David. So, ang unang-una na nasa isipan ko't binanggit ng talata ay ang kanyang partner na si Michal. Basa natin yan sa 1 Samuel 18:20. Ano sabi diyan? Now, Saul's daughter Michal was in love with David. And when they told Saul about it, he was pleased. Ayan. So, verse 28, mabasa rin natin. When Saul realized that the Lord was with David and that his daughter Michal loved David. So, di ho ba pangako ni Saul yan eh, na sino man na makakapatay sa higante kay Goliath, magiging asawa ng kanyang anak, magiging, ano tawag doon, second in command, magiging asawa ng prinsesa. At yung pangakong yun, hindi lang tutuparin ni Haring Saul, kung hindi, talagang nangyari by, ano tawag doon, hindi naman coincidence, kundi in reality. Dahil si Michal na in love talaga. Na in love siya kay David nung nakita niya to. At ibinigay ng Diyos si Michal kay David. Ano po? David was given a wife who genuinely loved him. Kapatid, kung may asawa ka ngayon na mahal ka, naku po, tandaan mo, bigay ng Diyos yan. Kung nagiging sandalan mo ang asawang ito at hindi nagiging tagapagpatumba, may mga asawa kasi nasa halip na magtayo sa'yo, magngungudngud pa sa'yo. Nasa halip na magbangon, ay magdadapa sa'yo. Sa halip na mag-encourage, ay ikaw ay bibigyan ng discouragement. Sa halip na maging katuwang, ay nagiging pabigat. Maraming ganun eh. Pero kapatid, pag binigyan ka ng Diyos ng asawa na mabuti, ay para ka nakatagpo ng mabuting bagay na dapat mong ipagpasalamat. Kung meron kang sinasandalan ngayon, na binigay ng Diyos bilang partner in life, bilang asawa, tandaan mo, bigay yan ng Diyos. God gave
David people as a support group, and David leaned on them. Ang isa nga po kay David ay si Michal. Sino pa? Makikita rin po natin yung prinsipe, si Jonathan. Sa 1 Samuel 18:1-4, ang sabi diyan, after David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. Can you imagine? Yung prinsesa, mahal na mahal siya. Yung prinsipe, mahal na mahal din siya. Sa verse 2, from that day, Saul kept David with him and did not let him return home to his family. Sa verse 3, and Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. Can you imagine that? Ang tinding support system. Alam niyo mga kapatid, tayo po minsan, hinahanap natin lagi yung padrino eh. Naalala niyo po ba no, na minsan nakakalungkot na yung mayor eh, gagawin mong kumpare? Yung mayor gagawin mong ninong ng iyong anak. Na ang papupuntahin naman ni mayor eh, yung kanyang driver bilang proxy. Uso sa atin yun eh, sa Pilipinas, di po ba? May proxy, pagbinyagan. O kaya sa kasalan, kukunin mong ninong si kapitan, yung ganoon, ano po? Eh hindi naman kayo close noon, para lang sa padrino pagdating ng araw. Kung may problema ka, pwede kang lumapit kay kapitan, ninong mo eh. O kaya kumpare mo. At mahalaga rin yun mga kapatid. Bakit natin pinipilit na kumonekta sa mga sikat, sa mga makapangyarihan? Eh pag tayo napadikit eh, parang sikat na rin tayo eh. May mga kasabihan niya eh. Pag ikay napadikit sa kalabaw at napatuntong ka sa kalabaw, parang mas malaki ka pa sa kalabaw. Isang gano'n, ano po? At si David, binigyan ng Diyos ng mga tao sa buhay niya na pwede niyang matakbuhan, masandigan sa panahon ng pangangailangan. At sa buhay ni David, hindi lang asawang prinsesa, matalik na kaibigan na prinsipe. And Jonathan proved to be a faithful friend to young David. He was David's eyes and ears in the throne room. Si Jonathan ang nagsasabi kay David kung anong nangyayari sa palasyo, kung anong iniisip ng hari sa kanya. And David often leaned on the support of the friendship with Jonathan. Amen? So, sino pa? Pangatlo, si Propeta Samuel. Ito po ang isa pa sa support ni David. Ang tao ng Diyos. Mababasa po natin yan. 1 Samuel 16:13. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Sa mga anak ni Jesse, naglabasan yung mga matitipuno, pero ang ini-anoint ni Samuel ay walang iba kung hindi si David. Makikita rin po natin sa 19:18 ng 1 Samuel, when David had fled and made his escape, nung tumakas na siya kay Haring Saul, he went to Samuel at Ramah and told him all that Saul had done to him. Then he and Samuel went to Naoth and stayed there. So takbuhan po ni David si Samuel. Ano po? Ito po yung go-to gahin niya kapag siya may problema spiritually. Naging support group niya po ang mga taong ito. So David leaned on the support of these people. Si Michal, si Jonathan, at si Propeta Samuel. The old prophet was also a support to his life. Samuel taught David about sacrifice. Samuel taught about David about service and worship.
He was a significant support to David during those early years of his life. Mga kapatid, sa oras na ito, we ought to stop and thank the Lord for the support system He has placed within each of our lives. Saglit tayong tumigil, magbulay-bulay, sandali nating pasalamatan ang Diyos sa mga sandalan na ito na ibinigay niya sa ating mga buhay. Just stop to think of where you would be and what you would do without the people and the props God has placed in your life. Naitanong niyo na po kaya, where would you be without the love of your spouse? Nasaan na kaya ako kung hindi si Dang ang napangasawa ko? Where would you be without the support of your spouse? Where would you be without the encouragement of your friends? Where would you be without the fellowship and encouragement of your church? Where would you be without the guidance and direction given to you by the Word of God? Where would you be without the benefit of these safety nets na ang Diyos ang naglagay sa inyong mga buhay? Thank God for the supports. Thank God for the props. Thank God for the crutches or whatever you want to call them that God has placed in our lives to help us make it. Pero para sa akin, ang pinakamagandang tawag doon, sandalan. God has been gracious to you when He has supplied you with an adequate thing to lean on. Amen? Ano sabi ng Diyos? Ano sabi po ni Job? Huwag nating kakalimutan ang katotohanan ito na ang Diyos ang siyang nagbibigay, pero ang Diyos din ang pwedeng tumanggal ng sandalan. Tingnan natin ang sabi ni Job. Job 1:21. And he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Isa sa bagay na natutunan ni Job noong panahon na siya'y dumadaan sa matinding pagsubok. Hubad siyang lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina at hubad din siyang babalik sa Diyos. Ang Diyos ang nagkakaloob, Diyos din ang bumabawi. Now, si David ay binigyan ng napakaraming support system. Binigyan ng popularidad, binigyan ng posisyon, binigyan ng mga tao. Tatlong piyon, madaling tandaan eh. Position, popularity, people. Yan yung mga hinahanap natin eh, hindi po ba? Kasikatan, katanyagan, o yung mataas na posisyon, at mga tao na susuporta sa atin. Binigay ito ng Diyos kay David. Pero alam niyo po mga kapatid, tinanggal din tong isa-isa ng Diyos. David's support system is dismantled. Let us look at the process of dismantling. Ano po? Paano to isa-isang tinanggal? David's support system was in place, but it was not going to last for very long. God allowed a series of events na mangyari sa buhay ni David that destroyed and removed every single prop, every single crutches, any single support system na meron siya. One day, David was on top of the world. The next day, he was on the bottom. David became a man hunted by his enemies, hunted by death,
hounded by destruction, and David's own estimation of himself. Ang sabi po sa unang Samuel 23, chapter 20, verse 3, ilang hakbang na lang siya sa kamatayan. Yun po yung estimation ni David ng buhay niya. I am only a step away from death. You see, God began the process of systematically promoting David, making him a successful person, and then all of a sudden, he started systematically dismantling every piece of David's support system. Kaya lagi sinasabi ng Bible, kayong mga nakatayo, huwag kayong mayabang. Baka mamaya, hindi mo alam, ikaw ay biglang babagsak. Sa mga nag-aakalang nakatayo, mag-ingat kayo, baka kayong mabuwal. Yan ang sabi ni Paul. So, tingnan po natin kung ano nangyari. Una, David lost his position. The first P. Yung kanyang posisyon bilang kapitan. 1 Samuel 19:8-10. But an evil spirit from the Lord came on Saul as he was sitting in his house with his spear in his hand. While David was playing the lyre, Saul tried to pin him to the wall with his spear. But David eluded him as Saul drove the spear into the wall. That night, David made good his escape. Wala na. So, nawala na yung kanyang pagiging chief musician dahil papatay na siya nung kanyang hari. Wala na rin yung kanyang pagiging kapitan. David became a man haunted, and hounded. The captain of Israel's army, the greatest battlefield hero in the nation's history, has become a fugitive from justice. Tinanggalan siya ng kanyang unang sandalan. Ano yon? Yung kanyang posisyon. Second, David lost his popularity. As one removed from the public eye, David was soon relegated to memory. Bakit nga ganun, mga kapatid? Ano po? Kung gaano kabilis kang sumikat, ganun ka rin kabilis malalaos. Alam niya, nanonood ako nung vlog ni Julius Babaw. Nanonood ba kayo nun? No? Si Julius Babaw, mahilig siyang maghahanap ng mga artistang laos na. Yung mga sikat na artista dati, tapos na laos, yun na yung mga pinaghahanap niya Kasi interesting or interested ang mga tao sa kung ano nangyari sa dating sikat na ganito, dating sikat na ganoon. Pero nakakalungkot, mga kapatid. Marami po sa mga dating sikat na na-interview ni Julius Babaw, walang nangyari sa mga kasikatan. Naalala ko po yung si Kurita, di ba? Yung kumanta nung, ano bang kanta yun? Maraming kanta si Kurita Ang gaganda ng kanta nun, ng mga panahon namin yun Anyway, wag na natin kantahin. Pero, alam niyo po ba na in-interview ni Julius Babaw yun bago siya, hindi in-interview, bago siya namatay, i-feature niya sa kanyang vlog. Nakakaawa buhay nun. Nasunog yung bahay, hanggang sa nakitira na lang sa isang fan. Yung naging fan na yon, yun ang nag-alaga sa kanya, and eventually, naging kanyang lover. At namatay po si Kurita. Nakakaawa Kung paano, dati sikat na sikat sila, pinapalakpakan, kinikilala. Marami pa kayong kilalang ganun, mga kapatid. Minsan, kung gaano kakahusay, isang sablay lang, si Arnel Pineda nga, isang piyok lang sa isang concert sa Amerika Ngayon parang ikinakahiya na ng mga tao. Kung gaano ka kasikat dati, ngayon, ang daling nalalaos. Walang permanenteng posisyon, walang permanenteng kasikatan. Tinanggal din ng Diyos ang bagay na ito. At mamaya, pupunta tayo doon sa talata kung saan si David ay talagang naging nagbaliw-baliwan.
Mamaya ho, pupuntahan natin yon. Pero ito'y nawala kay David. Nawala ang kanyang popularidad. At yung pangatlo, nawala rin sa kanya yung mga tao na ibinigay ng Diyos. Every person whom David leaned in his life was taken away. Si Michal, tinanggal. Sa 1 Samuel 19:11-17, first Michal tells David of Saul's plot and helps him escape. And then she lies to her father and says that David had threatened to kill her unless she did. Siya rin ang papatayin. Kaya sinungaling na si Michal na papatayin siya ni David. She deliberately walks away from David, and their relationship will never be harmonious again. Another support person was taken away from him. Yan po yun. Mababasa po natin yan dyan. Kayo na magbasa. Unang Samuel 19:11-7. Si Jonathan, tinanggal din po si Jonathan. 1 Samuel 20:41-42. Jonathan goes as far as he can para proteksyonan si David kasi may covenant sila. And in the end, Jonathan must send David away para sa kanyang sariling safety. There is a tearful parting of these two close friends, and they flee from the presence. And they meet no more as friends in life. Hindi na po sila nagkatagpo. Still, another support is removed from David's life. At ang pangatlo, si Samuel. In 1 Samuel 19:18, David went to his old friend and mentor, the prophet Samuel, but eventually David had to flee from the presence of Samuel because of the relentless pursuit of King Saul. He lost another of his support. Amen. At anong nangyari kay David? Even his pride, even the very pride na meron si David, nawala ito sa kanya. Let us look at 1 Samuel 21:10-15. Ano sabi niyan? That day, David fled from Saul, and he went to Achish, king of Gath. But the servants of Achish said to him, "Isn't this David, the king of the land? Isn't he the one they sing about in their dances? Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands." David took these words to heart and was very much afraid of Achish, king of Gath. So he pretended to be insane in their presence, and while he was in their hands, he acted like a madman, making marks on the doors of the gate and letting saliva run down his beard. Achish said to his servant, "Look at the man. He is insane. Why bring him to me? Am I so short of madmen that you have to bring this fellow here to carry on like this in front of me? Must this man come into my house?" David lost everything. Saan siya tumakbo para sa sandalan? Nung nawala ang lahat ng sandalan ni David, saan siya tumakbo para sa panibagong sandalan? Sa kanyang mga kaaway. Sino po ba si Achish na hari ng Gath? Sila po ay Filisteo. Ano po? Ito pong si Achish at hari ng Gath, huwag niyong kakalimutan, si Goliath ay taga-Gath. Yung pinatay ni David na si Goliath, ang hari nun si Achish. Kaya tanyag na tanyag yung ginawa ni David na yon kay Goliath, tanyag na tanyag ang kanta tungkol kay David at ang sayawan na si David ay pumapatay ng 10,000. But at this very moment, nagkunwari siyang siraulo.
tumutulo ang laway, at nagsusulat ng kung ano-ano sa mga gate. Sabi ni Achis, "Am I short of madmen in this town na kailangan mo akong dagdagan pa ng isang baliw sa aking bayan? Marami na akong baliw. Hindi ko na kailangan ng isa pang baliw." David reaches the bottom, mga kapatid. Mula sa katanyagan, ngayon, nasa pagiging hangal. The last support in his system is torn away and David reaches the lowest point in his life. He goes into the palace of King Achis, the king of the Philistines, to see if this king will give him sanctuary. Imagine the champion of the armies of Israel runs to the palace of the enemy to try and find a friend. Ano nangyari? Ang problema, the Philistines have not forgotten that it was David who destroyed Goliath. David is filled with fear that the Philistine will retaliate. Napapatayin siya, gagante ang mga Filisteo. So ang ginawa niya, he pretends to be a raving lunatic so that he might escape from these people too. Here he is, the mighty man who killed the great giant Goliath, and he is scratching on the gates and drooling on his bird like a madman. Look how the mighty fallen. Yung huling crutch, yung huling props, yung huling support, yung huling sandalan ni David was systematically dismantled by the Lord, and David reached the bottom. He has nothing left. Tandaan po ninyo mga kapatid, every goal, every dream, every hope had been dashed to bits at David's feet. He has nothing, no one on whom he can lean. He is alone, afraid and alienated. God has brought David from the top to the very bottom. The biggest question is, why? Bakit? Nakakatakot na katotohanan ito, mga kapatid. Pero ito ang totoo na dapat nating maintindihan. Lahat ng sandala natin, pwedeng tanggalin ng Diyos. Lahat ng inaasahan natin, pwedeng tanggalin ng Diyos. Pwedeng ang baguhin ng Diyos ang ating pangalan at ilagay tayo sa posisyon na wala na tayong malalapitan. Hindi ko po kayo iiwanan ng hindi nasasagot ang tanong na ito. Ang tanong ay bakit? What is the purpose of this dismantling? Why did God do this to David? Why did God so afflict a man after his own heart? Ang sagot, God did this to David so that David would learn to lean on the Lord and not on all the other props he had constructed in his life. Alam niyo po mga kapatid, kapag marami kang sandalan, nalilimutan mo ang Diyos eh. Nagdidepende na lang tayo sa sandalan kasi assured yan eh, sigurado yan. Hindi ako pababayaan ni Jonathan. Hindi ako pababayaan ni Michal. Hindi ako pababayaan ni Samuel. Pero nalilimutan natin na ang nagbigay kay Michal, nagbigay kay Jonathan, at nagbigay kay Samuel ay ang Diyos. Minsan napaka-short-sighted nating tao na nakatingin lang tayo doon sa mga sinasandala nating material na bagay ngayon.
Nalilimutan natin, Diyos ang naglagay noon. At ito ang pangunahing dahilan kung bakit tinanggal ng Diyos kay David ang lahat ng sandalan niya. Pangalawa, to teach David the great truth that God's people should lean only upon the Lord. God systematically removed one support after another from under David until he had been taught to lean wholly upon the Lord. Yan ang purpose. You need to note, or we need to note, how we need to hear this truth. All the way through life, we lean on one thing and one person after another. Umaasa tayo lagi sa tao, umaasa tayo lagi sa kapangyarihan ng iba. Pag ginawa natin yon, madalas napapakompromise tayo. Naku po, matagal na ho akong pastor. Napakatagal ko na pong lingkod ng Diyos. Kung hanggang kailan, hindi ko po alam. Hindi ko alam kung kailan ang retirement ng pastor, kailan ako titigil, pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa. Nasa Panginoon po ang pagpapasya. Pero alam niyo po mga kapatid, napakarami ko nang nakitang pastor na sumandig sa tao sa halip na sa Diyos sa paglilingkod. Maraming mga pastor nakasandal saan? Sa mga may-ari ng simbahan. Para wag silang mawala sa posisyon. Nawala ng inaamo kung hindi yung makapangyarihang mga elder ng church na siyang nagpapasya kung siya'y aalisin, ililipat o kaya'y ire-request na umalis na sa simbahang pinaglilingkuran. Kaya itong mga pastor, sa halip na sa Diyos sumandal, sa Diyos umasa, sila ngayon ay amo ng amo doon sa mga maliliit na Diyos-Diyosan ng simbahan. Sino malaking magbigay, kung sino ang pinakamalaking contributor, sino yung laging kumakamay na may love gift sa kanyang palad, kung sino yung sumusuporta sa kanya, nagbibigay ng kanyang life insurance, nagpapabigay ng trip papunta sa ibang bansa, nagbibigay ng bakasyon, iyon ang nagiging maliit na Panginoong sinasandalan ng maraming mga pastor. Meron po akong kilala eh. Sabi sa akin, pare, kung pare ko pa hindi ko papangalanan. Sawang-sawa na ako dito sa IEUDC. Grabe ang ginawa nila sa akin, pare. Inago yung destino ko. Tinanggalan ako ng destino. Tinanggalan ako ng sweldo sa awa ko. Pinadadalan ko po yun. Galing dito sa Canada. Dahil wala na raw siyang sweldo eh. Pagkatapos sabi, pare, umalis na tayo rito. Ako ang may hawak ng pondo. 1 milyon ang hawak kong pondo ng samahan ng mga pastor. Pwede kong dalihin ito. Nakapangalan sa akin. Hindi ko papangalanan kung sino yun. Can you imagine, nagiging masama ang ugali kapag nasasaktan eh. Pero hindi ko kinonsinti yun. Sabi ko, pare, huwag mong gawin yan. Hindi mo pera yan. Huwag mong gawin yan. Tapos nung lumaon, sa sobrang sama ng loob, sabi, pare, isama mo na ako. Sinabi ko, sige pare. Kung talagang ayaw mo na dyan at ayaw mo na dahil ikaw ay pineperwisyo, no? Lumabas ka kung gusto mo, tutulungan kita. Nako, may kumausap lang. Pinangakuan lang ng posisyon. Alam niyo po, ginawa, in-unfriend ako sa Facebook. Kumpare ko yun. At kumapit doon sa posisyon. Nakipag-compromise.
Ngayon, post ng post, nakikita ko, nagpo-post ng mga kung ano ng theological stand niya. Eh, hindi naman yun ang stand ng simbahan na yun ngayon eh. Nakakalungkot lang mga kapatid. Pero marami yung ganun. Pero alam niyo po, naniniwala ako, tatanggalin din ng Diyos yung mga yan. Yung mga support system na yan, na kapituko tayo, tatanggalin din ng Diyos. Bakit ginawa ito ng Diyos kay David? Para turuan si David na dapat sa Diyos lang sumandal. Amen? Opo, binibigyan tayo ng Diyos ng ating sandalan. We trust, look to our parents when we are young. Later, we learn to lean on our teachers sa school, sa pag-aaral. Then later, we learned to lean on our friends. Then our props. Then our jobs. Then on our money. Then on our popularity and fame. We learn on the scratches and on the prof, and we forget a couple of very important truths. Ano yun? Una, nalilimutan natin, our support system can develop to the place where it can take the place of God in our lives. Dahil sa pagtitiwala mo sa tao ka na lang umaasa ng support. Na kahit anong iutos ng tao, kahit labag na sa iyong prinsipyo, kahit labag na sa iyong pinag-aralan, gagawin mo. Pastor, ang sermon mo 15 minutes. Wala kang magawa. Kung ano gusto ng may-ari ng simbahan, sunod ka. Kapatid, ano maisesermon mo sa 15 minutes? Makinig po kayo sa akin. Ikaw, pastor, kaya mo bang mag-sermon ng matinong sermon sa 30 minutes? Kapag may nagsabing pastor na kaya niya mag-sermon ng matinong sermon sa 30 minutes, isa lang ibig sabihin nun. Hindi po nag-aaral yung pastor na yun. Kayong sanay sa tinig ng pag-asa, ngayon po 57 minutes na po ako. Nire-record ko to every day 57 minutes of recording na po ito ngayon. Hindi pa ako matatapos. May 3 punto pa akong bibigyan ng emphasis. Kung ang layunin mo'y magturo, kung ang layunin mo'y ipangaral ang ebanghelyo, kung ang layunin mo'y ibigay ang mensahe ng Diyos, saan sasapat ang 15 minutes mo? Kaya no wonder ang mga pastor ngayon parang mga puppet sa pulpito Ubod ng habang kantahan, ubod ng habang sayawan, mga 4-5 kantahan ng praise and worship, tapos ang sermon, 15 minutos. Nasa katinuan pa ba kayo ngayon? Can you imagine? People are more on their emotions, experiences, no more on listening to the Word of God. Bakit? Kasi ang nasusunod at sinusunod ng pastor ay yung kanyang sinasandigan para sa kanyang pangangailangan. Hindi ang Diyos, kundi ang maliliit na Diyos na may-ari ng local church. Kayo, kung ikaw ang nasusunod sa simbahan, matakot ka. Kung ikay leader ng church, ikay treasurer, ikaw ay member ng elder, ikaw ang nagpapasunod sa pastor, kilabutan ka. Tandaan ninyo, nilagay lang kayo ng Diyos dyan. Sa mga posisyon na yan, hindi para sandigan, hindi para sandalan, kundi pangunahan ninyo na may katapatan ang gawain ng paglilingkod. Hindi ninyo pag-aari ang simbahan, lalo na ang pera ng simbahan. Huwag ninyong tuksuhin ang mga pastor na kayo ang kanilang paglingkuran at kayo ang kanilang sandigan. Nakakalungkot, pastor's appreciation. Yung mga pastor nag-aantay sa ayuda ng maliliit na Diyos-Diyosang ito. Ewan ko, may 39 na nanonood ngayon. Hindi ko alam kung anong damdamin ninyo.
Pero tandaan po ninyo, our support system can develop to the place where it can take the place of God in our lives. Kapag ganun na nangyari, kahabag-habag po tayo. Tingnan po ninyo sinasabi ng Deuteronomy 33:27. The eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms. He will drive you out. He will drive out your enemies before you, saying, destroy them. Kaya sa Diyos tayo umasa. Sa Diyos tayo magtiwala. Isaiah 41:10 ang sabi, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Look at what you are depending on today. Look at what you are leaning on today. Do you ever find yourself trusting people? Do you ever find yourself trusting things? Or trusting self more than trusting God? Kayo na po sumagot. Number two. Our support system can prevent us from looking up for the help we need. Kailan nagiging complacent ang mga pastor? Ayaw na nating umalis dun sa ating destino kasi laki sweldo eh. Kapituko tayo ron kasi may benefits, may vacation leave. Pag hindi mo nagamit yung vacation leave, babayaran ka, cash. Tapos pinagbibiyahe ka sa Hong Kong, sa Singapore. Binibigyan ka ng perks, ng insurance. Sinong ayaw nun? Ngayon, ikaw pastor, para hindi ka mailipat, kapituko ka na. Doon sa mga may-ari ng simbahan. Sino ba yung lagi mong binabanggit, Pastor Ruel, na may-ari ng simbahan? Sorry po. Pero ito po malungkot mga kapatid. May mga tao sa loob ng simbahan na sila ang may-ari. Sila ang nagpapasya kung magkano sweldo ng pastor. Sila ang nagpapasya kung ang pastor ay papalitan na o hindi. Kasi sa panahon ngayon, nakakalungkot man natanggapin, ang pastor ay hired. Nako, dito po sa Canada lagi na lang may mga simbahang hiring ng pastor At maniwala man po kayo hindi, makikita dito po kasi yung mga site para maghanap ng trabaho, yung Indeed. Now, kayo mga taga-Canada, subukan nyo lang pong i-type doon sa Indeed yung pastor hiring. Ano po? Makikita nyo yung mga simbahan na naghahanap ng pastor. They're offering good salary sa mga pastor. Hindi ba kayo nagtataka ba't sila naghahanap ng pastor? Kasi gusto na nilang sipain yung dating pastor. Maganda, okay lang kung nag-retire na yung pastor or namatay na yung pastor, kaya naghahanap sila ng bago. Pero most of the time, they just want to kick their pastor. Bakit? Baka mahabang mag-sermon, kaya gagaya ni Pastor Ruel, sisipain nga yan. Dahil ayaw na ngayon ng mahabang mag-sermon. Ang gusto nilang pastor, 15 minutos na sermon, yung nagpapatawa sa pulpito, yung tawag na, puppet. Yan ang gusto ng mga tao Ayaw nila ng ganitong mga pag-aaral. Ayaw nila ng ganitong lecture. Ayaw nila ng ganitong klase ng mensahe. Naku, nagmamadali. Panayantingin sarilo. Magluluto pa at kung ano-ano pa. Sa mga tao, yung makasimba lang at mataasan lang ng kamay sa bendisyon, okay na yon. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, sabik sa salita ng Diyos, tatagal ka ba sa ganitong mga simbahan na pinatatakbo ng mga may-ari nito? Tandaan po ninyo mga kapatid, our focus should be vertical, not horizontal. At bilang pastor, natutunan ko po na ang tagumpay ng ministeryo ay laging tumingin sa Diyos.
umasa sa Diyos. Naku, yung mga tao, lagi kang ilalaglag niyan. Naku, doon sa dating IEUDC na nagsugo sa akin dito. Pinadala po ako dito sa Canada, pero para sa lahat, no? Para alam ninyo, 2 buwan pa lang ako na andito, tinanggal na yung sweldo ko. No? Ngayon, pinangangalandakan ko ito kasi akala nung iba, sinugo nila ako rito, sinuportahan nila ako dito, pinamasahihan nila ako dito. Nako mga kapatid, napakarami ninyong hindi alam na kung nabigyan lang ako ng pagkakataon noon na nakauwi ng asambleya, yari yung mga general nyo dyan at saka yung mga leader ninyo, magkakagulo kayo. Kaya hindi nila ako pinayagan, hindi nila ako pinauwi, hindi ako isinali kahit na online na yung assembly, hindi kami isinali. Ganon katitindi yung mga leader na yun. Anyway, those are water under the bridge. Huwag na nating pag-usapan. Pero simula noon, natutunan kong umasa, magtiwala sa Diyos. At mula naman noon, hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kaya I learned to focus vertically and not horizontally. Nothing cripples our walk of faith anymore than all the earthly human crutches upon which we lean. And these crutches causes us to look at what we can do for ourselves or what others can do for us. Yan po yung mga pinaggagawa ngayon ng mga Pentecostal. Nakaasa sa love gift. No, pag narinig yung mga sermon ni Aurelial Balano ng mga G12, puro ganyan ang kwento. Puro usapin ng pera. Puro pagpapalang hinuhut-hut sa mga miyembrong nabobola. Kaya yung mga pastor na iinganyo sa G12 eh. So imaginein mo nga naman. Yung mga G12 eh, binibili ng kotse. Ang kakapal ng mga pastor na magpabili ng kotse sa kanyang mga miyembro. Pangatlo, our support system is temporary at best. Mahalaga na makita natin ito. Every plank in our support system can and will fail. But if we learn to lean solely on God, He will never fail. Yan ang dahilan kung bakit tinanggal ng Diyos ang sandalan ni David. Mga kapatid, it is not easy to take, but the truth, it is not easy to take this teaching. But the truth is, when the Lord find us leaning on everything else in our lives instead of Him, He will begin the painful process of dismantling our support system one prop at a time. Paano gumuho ang tore ni Babel? Kayang paguhuin ng Diyos ang lahat ng iyong sandalan. He does not do this to harm us. He will do this to help us learn to lean on Him alone. Amen? Now, ano naging epekto nito kay David? Hinanap ko po ang sumunod na mga pangyayari nito at natagpuan ko po ang Psalms 34. Mga kapatid, tatapusin ko ito dito. Mabilis na lang ito. Sa Psalm 34, David learned to lean solely in the Lord. Sinulat ni David ang Psalm 34. If you will notice the title of this psalm, it shows us when it was written. Buksan niyo yung Bible ninyo. Di ba may mga title yon? No? Bago yung Psalm 34, may title yon. Kailan yon sinulat ni David at bakit yon sinulat ni David? Makikita nyo, ito yung panahon na siya'y hinahabol ni Saul, na siya'y nagpanggap na nagbabaliw-baliwan. Doon niya naisulat ang Psalm 34. It came about after all the props had been removed from David's life.
It also shows us that David's focus had been turned toward God in heaven. Tingnan po natin ang nilalaman ng Psalms 34. Una, sa verse 1 and 3, he learned to lean on the Lord's praise. The focus of David's praise has been shifted to the higher position. Not on the popularity, not on people, not on his pride, but on God alone. Verse 4 to 7, he learned to lean on the Lord's protection. Instead of running to Jonathan, instead of running to Michal, instead of running to Samuel, instead of running to King Achish, he learned to lean on the Lord for protection. Letter C, verses 8 to 10, he learned to lean on the Lord's provision. He doesn't need the kindness of others or the bread from the tabernacle. Kung makabasa nyo, pati tinapay na handog sa tabernakulo, kinain niya eh. Just go and read chapter 18, 19, and 20 ng 1 Samuel. Mababasa nyo po kung ano nangyari doon. And he has learned to lean on the open hand of his heavenly Father. Kaya po, sa Psalms 37 verse 25 sinulat ni David, ano sabi niya? I have been young and now I am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. He learned to lean on the Lord's provision. Verses 11 to 17, he learned to lean on the Lord's promises. David has learned that the promise of men do not amount to much. Pangako ni Jonathan, pangako ni Michal, pangako ng mga tao, nagbabago. Verse 18, he learned to lean on the Lord's presence. Natutunan ni David, iiwanan ka ng matalik mong kaibigan. Iiwanan ka maging ng propeta. Pero ang presensya ng Diyos, hindi ka iiwanan. And 19 to 22, he learned to lean on the Lord's preservation. In the end, not a single crutch that David leaned on so heavily was able to secure him or protect him. It is the Lord who preserved. It is the Lord who will protect. Marami pa sana akong gustong sabihin dito. Napakarami hong nuggets of truth na pwede nating matutunan. Pero 1 oras at 12 minuto na po akong nagsasalita. I hope na pagpala po kayo, nakinabang kayo, suriin natin ang ating mga sandalan. Sino ba? Ano ba? Ang ating mga sinasandalan. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Dito po sa Tinig ng Pag-asa.